Okay, hi guys. You're tuned into the trading system ng bayan on to weekends. My name is Mr. B and I'm the man behind Financial Lemonade. So this session covers the week ending November 17, 2023. Okay. So ang agenda natin in this session, no, we have market in a week. Ito yung events na feeling natin may epekto sa market, no? And then yung outlook natin sa PSEI and then charting ng individual stocks using the setups we have in the trading system ng bayan. Okay. Now we go to market in a week. So ang significant na nangyari last week ay yung um, policy meeting ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So yung policy rate niya minentain niya 6.5. So yun. Yung pag-maintain niya is in reaction to whether there's a need to increase or decrease yung policy rate to influence yung um, inflation rate natin. So they also provided yung estimates nila, no? So the last figure ng inflation rate is around 4.9. So sinasabi nila magi-increase pa yan in the next 2 months kasi mag-average siya ng around 6.1, no, for 2023. So nag-start siya ng 8 tapos pababang ganyan naakyat, bumaba, tataas ulit, mag-a-average yan sa 6.1. So ang magiging inflation rate na tinitignan nila for 2023 is around 6.1%. Now, ang projection nila for 2024 is 4.4, bababa siya, tapos bababa further sa 2025. Okay. Now, pinag-uusapan na rin lang naman natin, no, ano ba yung connections ng policy rate sa inflation rate? Okay. So, may kinalaman dyan yung yung mga bangko, meaning yung mga banks sa Philippines, no. So, kailangan nagse-set ng policy rate si PSP para impluwensyahan yung lending rate ng mga banks. So, 'di ba, ang primary purpose ng banks is to lend to the borrowers, no? Okay. Now, at how much yung interest na i-charge niya would depend on magkano yung policy rate ng BSP. Kasi ano yan, it's either pautang ka or invest mo yung pera mo dun sa time deposit, quote-unquote time deposit na ang term is overnight lang. So, kung familiar kayo dun sa transactions ng bank, no, merong merong actually parang time deposit na between the banks and BSP na ang term is overnight lang. No? So, maglalagay siya ng pera dyan, kikita yon ng 1 day kay BSP, yung excess na pera ng yung unused na pera ng mga bangko, no? So, etong ano na 'to, 'tong placement na 'to na overnight lang, um, ang interest rate niyan is yung rate na sine-set ng monetary board. Ito yung tinatawag nilang policy rate. So, example 'no, kung 6.5 'yan, um, yung mga bangko, kapag naman magpapautang sila sa mga borrowers, gusto nila ng mas mataas dito sa 6.5. Kasi ito, tut wala silang, kumbaga petics lang 'to 'no, na investment. Wala silang masyadong expense diyan, ilalagak lang nila yung pera. So, either kapag nagpautang kasi sila meron pa silang um, expenses sa manpower, saka technology, sa generation ng loan at saka servicing ng loan, 'di ba? So, kaya sila nagbe-base sa BSP policy rate tapos nagpapatong sila ng spread, no? Kaya ang lending rate is higher than the policy rate dahil dun sa spread to cover yung cost. At saka yung isa pa, ito yung parang tinatawag nila na risk-free, si BSP. Tapos dito, may risk yung borrower, kaya sila nagdadagdag ng spread. Okay.
Now, ang relationship ng policy rate saka sa lending rate is that kapag tumaas ang BSP policy rate, tataas din ang lending rate. Pag bumaba ang ang policy rate ng BSP for the overnight placement, bababa din ang lending rate. Okay. Now, may connect yung policy rate sa inflation because of the lending rate. So, 'di ba, let's say gusto nilang pababain ang inflation rate. Okay. So to do that is, 'di ba, ang price is determined by the dynamics of supply and demand. So more on ang kaya nilang i-influence is yung nasa demand na side. So pag na-decrease nila yung demand na side, no, magdi-decrease ng spending yung mga tao. Okay? Yun ang target nila, mag-decrease ng spending. Dito papasok ngayon yung lending rate. So kapag mataas ang lending rate, no, ibig sabihin, mataas yung cost ng borrowing. Pag mataas ang cost ng borrowing, kokonti lang yung mangungutang. Pag konti lang ang napautang, no, yung lower ng money na nag-circulate or that can be spent. Kasi 'di ba, ang pwede mong i-spend is yung pera na meron ka plus yung kaya mong utangin or yung nautang mo na, no. Pag bumaba yun, yung kaya mong i-spend, bababa yung spending. So, dito pumapasok yung lower spending at saka yung target nila na pababa yung inflation rate na magkaroon ng decrease na spending. So therefore, ang increased interest rate, ang effect niyan in theory is to decrease the inflation rate. Yun, at how much yung increase in interest rate para makuha nila yung target nila na inflation rate would depend kung gaano kagaling mag-forecast yung mga staff sa sa monetary board. Kaya ganun ka critical yung capabilities nila doon ng pag-forecast at pag-adjust ng kanilang parameters. Okay. So, ang nito, no, babalik tayo dito sa policy meeting. So, mapapansin mo, no, hindi nagtaas or nagbaba ang ang policy rate. Although sinasabi nila na ang estimates nila is papaakyat ng konti yung inflation in the short term. Ang nakikita natin dito na impact niyan sa market is more on parang cautious pa ang BSP. Okay. So, malalaman mo naman yan kung medyo confident siya. Kasi more on ang bias niyan ay, kumbaga, makikita mo yan sa rhetoric niya. Kapag kasi sinasabi nila na they're open to increase the policy rate, so nakikita nila na meron pa ring risk ng pag-akyat ng inflation. Ngayon kapag ang mga pronouncements na nila is sabi nila, we're open to decrease the policy rate, ganyan, ang kanilang rhetoric. It gives you an idea na ang kanilang bias sa inflation is kontrolado na nila yon. Tapos pwede na siyang bumaba. Okay? So, yun. Okay, another one, no? Global influence, kasi kung titignan mo yung Wall Street rally, yung S&P 500, nag-rally na yung price from November, no? Tapos malapit na siya dito sa resistance level niya, so baka mauntog. So cautious yung baka cautious yung mga investors, no? Based on this na titignan muna nila, wait and see muna sila. Okay, so tingnan natin si PSEI. So if we look at PSEI, no, mukhang maganda yung ang tawag nito, yung kanilang appreciation ng mga investors sa news na ang tawag doon, na minentain ni BSP yung policy rate. So hindi siya nagtaas, hindi rin siya nagbaba.
So parang tinake nila yun as good news. Kasi tingnan mo, nag-ano siya, this is trend shift. Tapos yung price is nagstay siya above MA50. So based dun sa ano natin, sa market sentiment natin sa trading system ng bayan, no? Um, yung sentiment natin kapag ka nagstay yung price ng at least 3 days above MA50. So with this, hindi na tayo conservative doon, no? Mag-transition na tayo from conservative to moderate. So kung ano man yung VAR na gamit natin for that period, pwede ka na mag-increase ng VAR mo kapag ka sa Monday nag-close itong si PSEI above MA50. Okay. Ngayon kapag ka nagkaroon na ng alignment, no? Price above MA20 for at least 3 days, then MA20 is above MA50, doon na siya magiging aggressive ng deployment. So, dito kay PSEI, since trend shift ito, ang pwede mong for the next 3 months kasi na resistance is this level. Tapos 6 month, this one. And then 1 year is this one. Okay. So, kapag ka yan, pagka mag-ano yung move, ito yung first na resistance, second and third. Kapag ka bumaba naman yan, dito lang din yan. Ito. Pagka nagtuloy naman siya sa downtrend niya. So kung titingnan mo no, sa market phase natin, hindi pa talaga siya hindi pa talaga siya ma-mark up phase. Kasi kahit ilagay natin yung long term na lines natin, wala kang makitang uptrend na uptrend in any of the timeline, no? Unlike dito, kahit na downtrend yung long term mo, pero meron kang uptrend ng short term dito. Dito wala pa. Although meron ka ng nagpapakita na possible na trend shift. Okay? So that's that. Ganyan lang. So kung ano mang movement dito, ito muna. So first muna sa 6.4, and then kapag ka magstay up above 6.7, and then 7.1 na levels. Okay, so nakita natin na wala siyang sign ng markup phase pa kasi wala siyang uptrend. Pwede nating i-check yung kanyang higher time frame na candle kung ang direction ay up. Positive na siya no sa month. So pataas ang kanyang sa monthly na time frame. Sa 3 months still pababa pa rin. So pwede nating na baka dyan sa next quarter na to mag-move pataas ng kanyang markup phase kung sakaling meron. Okay? Magandang sign tong tong monthly. Encouraging siya. Pero possible kasi na ganito, up siya ng September tapos nag-down ulit ng October. So, ang magandang talaga diyan combination is yung monthly mo at saka yung 3 months mo. Parehong positive para makita mo yung direction niya na pataas. Pataas na yung bias. No? Okay. Now we go to individual stocks. No? So dito tayo sa may win-lose ng filtering natin na na-discuss natin dun sa trading system ng bayan. So dito sa most active, isa-isahin lang natin yan. Tanggalin natin ito. Yan. So BDO, wala kang makitang setup as far as yung ating trading system ng bayan. AC, eto, nag-trend shift na siya. At ito yung break niya eh. Oh. So kung nakabili ka diyan, tapos dito mo, ito yung recent na swing low, dapat ito yung set mo na ito. Ito, ditong low na to. Yan.
Okay, so ganun ulit, no? Resistance, plot mo yung next to resistance. Wala na siyang resistance dyan sa 3 months. Eto, yung resistance 1, resistance 2, di ba hanggang resistance 3 tayo? Kapag ka maganda na yung yung distance naman nung pwede na hanggang resistance 2. Yan, yun yung target kung hawak mo to, no? Si AC. So, check mo kung monthly, positive. Yep, pwede. 3 months, positive. O, pwede. Si AC, no? Just make sure to um, manage the trade na lang based dun sa na-discuss natin sa trading system ng bayan. Okay, SMC, wala. JFC, ganun din. Oh, so yung ano natin talaga, no? Nagte-trend shift sila. Okay? Trend shift. So, ang target ko dyan is this one. Yun ba yung 6 months niya? 1 year. Same. Yun. Basically, yun lang din talaga yung resistance niya. Okay? So, pwede pang humabol, no? Ito yung candle na breakout. So, pwede mong i-set dito yung ano mo. So, magkano ano niyan? Ang risk and reward mo ay 5 to o 2. 5 to 13. Pwede. Ayala. So, si Ayala is kakaan lang niya. Ito. Classic retrace. So, ganun lang din. Check lang natin yung kanyang. This is resistance 1, resistance 2. Okay? So, kapag dito ka nakabili, 11, masyadong mataas. 1, 2. Dito mo na lang iset yung yung cut loss kung sakali. Pero medyo malayo no? Dito ka dapat nakabili. Dito sa trigger mo yung cross, di ba? So maghintay ka na lang ulit ng dito ng pwedeng mini retrace o kaya high breakout which is at this level. Dito pag nag-breakout siya sa 30.60. ICT, ayaw ko yung itsura ng candles niya. Si SM, ayun, puro trend shift. Si Ace N naman, nag-ano siya dito, nag-try siya ng mini retrace, tapos nag-breakdown sa MA20, so exit everything lahat yun. So, hintay mo lang ulit kung mag-form siya ng another classic retrace. SMPH, kaka-classic retrace niya lang, no? MA20 above MA50, tapos cross. Nung EMA 3 above EMA 8, while EMA 8 is below MA20. Okay, so importante no, na-discuss natin yan dun sa trading system ng bayan, yung criteria. Dito, Bloom, kakaano lang ni Bloom. So kung nakabili ka dito kay Bloom sa kanyang oversold, ito yung initial mong exit, and i-adjust mo na yun dito. No? Okay? Ganun lang. Tapos si MER, ito ano niya lang, classic retrace. So, dito ka napabili, dito yung initial, cut mo. Tapos i-adjust mo na siya dito. Or kung dito ka naman nakabili ngayon, ito yung iyong initial cut sa kanya. Tapos, wala kang resistance. Mag-all time high ba itong si Tingnan nga natin. So pag nag-all time high siya, ang magiging mo dyan is yung mali.
Eto, yung from this high to this low, kasi check mo yung kanyang ano, ang pwede mong target niyan is around 600 pag nag-all-time high. Tapos second is nasa 800. 600 and 800. Ganun. Okay? Tapos si PLDT. So, ang nakikita natin kay PLDT ay mini retrace. Or mas maganda mag-classic retrace na lang to, no? Para mas maganda yung price na makukuha. AREIT, wala. Nissin, wala din. BPI, wala. Okay. So, yun, no? Pag may nakuha ka dun sa mga tatlo kanina, tatlo ba yun? Si Ayala, si JFC. I-check mo na lang yung risk and reward kung gusto mong pumili ng isa or dalawang stocks, no? Tapos dito, tingin tayo sa gainers. So, yung mga above 1 million MRC. Wag, parang pitik lang naman to. Huwag na yan. FLI. Pangit ang itsura ng candle. So, hindi rin. Uy, nabuhay. HBN. Golden Haven. Teka nga. Parang ano lang din to. Wala din yan. Tapos infra. Okay, wala na. Next, dito tayo sa top losers. Si Annie, 4 million. Pababa pa din. Pero makikita mo may divergence na, no? Yan. So, pagka nag-cross niyan, tignan na lang natin kung kaya mo nating i-manage yung risk, no? Pero pwede din yan. Si Green, kailan mo magano si Green? Parang nag-cross na siya, yo. So, mag-downtrend na to. Tapos, wala pa. Titignan na lang natin kung pwede siya sa oversold bounce. No? Then, si Home, na-demolish na si Home, eh, oh. So, meron ka ng oversold. Ilan ba to? 20%? Dapat bugbog na siya, no? Pwede. Tingnan nga natin. To the MA20. Maganda. Pagka ano, hintay lang nating magkaroon ng signal. Kasi ang point mo kasi sa oversold bounce is kahit na ano, i-check mo yung next na resistance. Usually itong next two na moving averages. Okay, so kaya natin bine-measure yan kung gaano siya kalayo doon. Kasi kung meron mang uuntugan yan, no, medyo malayo pa. No? Kumbaga, yung downside versus dun sa mauuntugan niya pataas ay malayo pa. No? Not necessarily na yun yung kanyang target na makukuha. Last na lang, SSP. Ayun, wala. So, parang yung ibang mga names talaga nakaayon siya sa ano, no? PSEI na nagte-trend shift. Katulad nila Ayala at saka JFC. Pa yung isa. Saka si SMC. Yung mga mabibigat na ano, heavyweight na parang ano yung itsura ng market ng PSEI. So, yun. No? So, pwede kang mag-trade tapos check lang. Kasi tingnan natin si PSEI, di ba? Si PSEI ay parang mag-change na siya ng stance from conservative to a moderate one, no? Kapag ang titignan natin sa Monday talaga ito.
kapag nag-close si PSEI above MA50. Medyo magandang sign yun. Okay? So, that's that, no? I think kung titignan mo kay PSEI, yung price level na magpa-positive siya ay around this one. So, di ba tinitingnan natin yung candlestick, ito, sa 3 months. Kasi kung titignan mo yung monthly niya, positive na eh. Kumbaga, up na yung direction niya sa monthly. Pero sa quarterly, naka-down pa din, di ba? Pero magtra-transition yun kapag it goes above etong etong 3, anong level to? 6, close. 6 to 11. So, makikita mo na kapag ang talagang transition ni PSEI, no, sa monthly and quarterly is if it manages to go above 6,311. Itong itong level na to, which transitions yung kanyang 3-month into a positive one. Okay? So, yun yung sign na gusto niya nang kumawala pataas. Okay? So, yun. That's that wraps up our session for this week. So, again, no, please follow us in our social media accounts, and we want to leave it here for now. This has been Mr. B signing off. Bye-bye.